Ano, inanakya ka niyan? Ninong ka? Ayan, congratulations kay Sarah at Kian. Lumabas na yung baby nila. It's a girl! Ninong na naman sila. At meron tayong Pag-asa, meron binabantayang low pressure area. Posible daw maging bagyo yung LPA. Pero pagka ganyan, pwede tayong trabaho. Bibili lang ako ng pataba para doon sa kakulangan ng kay Dondon. Maaga pa sarado pa yung agring binibilan ko, maya-mayang konti. Tagal namin ginamit yung ano mo, yung agro, Ampalaya. So ito po yung gamit naming foliar sa Ampalaya, Agrowell. Organic fertilizer. Nasa 350 lang yata yun, 380. Mura lang po. Ito po elmokal namin ngayon. Pata! Pata! Taba-taba! Taba-taba! Dami na palang bunga yung upo mo pare. Dami na pare. Ayan o. Sunod-sunod na. Yan guys oh. Aabangan po natin yan, harvestin. Ay po ay ano lang po po. Susunod na linggo. 4 na araw pwede na. 4 na ba? Pwede na yan, pwede na yan. Laking bunga pare. Sarap ng ulam natin yan pare, bagong pitas na eh. Fresh na fresh. Fresh na fresh! Matamis! Ayan pare, pwede na yan. Ayun pa pare. Ayun, sige. Ito, yun na lang pare. Malaki ah. Abot na, hindi naman nauubo. Yung uwi ko mamaya. Oo. Oo. Masarap yan sa sardinas ne pare. Matamis sa sardinas siya. Tama pala pare. Yun oh. Ito sa pare oh. Diba ng grass cutter? Oo. Yan na lang. Di naman nauubos eh. Tingnan mo, pagpitas mo. Oo. Ito po ang ulam po namin ngayon, almusal. Pata, taba-taba. Hindi, pitasin na rin natin pare ng dito. Sige pare. Ay mamili ka kung yan, sinigaro. Pero mas makaganda rin. Matamis na upo. Ayun, bali dalawa na yung kukunin natin pare niyan eh. Dalawa na pare. Hindi pa naman ganun pare ka Laki, laki. Kakinis oh. Hindi pa ganun kalaki kaya pwedeng dalawahin yan. Daan natin pamahagi dyan sa mga kasama natin. Oo. Oo. Good morning po. Ganito po ang pagbalat ng upo. Madali lang po yan. Akas-kasal lang ng kutsilyo. Po ang upo. Uy na ang masarap na upo. Lagyan po na natin yung sardinas. Sarap na sardinas, saka upo. Saka piniritong tuyo. Ganyan lang pare pagkaluto, yung hindi masyadong mantika. Sarap niyan pare. Tulo na lang luto. Yun o, luto na.
Ito na yung baboy na ano tawag sa Kapampangan ito nyo? Baboy na taba-taba. Taba-taba. Oh, saan ka pa? Almusal, baboy. Taba. Taba. Sarap niya. Express mo tayo Rizal yan eh. Unang kakain tayo pare ng ano eh. So, yung tanim namin, kami unang kumakain. Yung unang bunga sa amin. Susunod na yan, suyane. Pagka bago-bagong ganyan eh, masarap. Mapalya ka. Tuyo pa. Ay, tuyo pa. Parang inayat mo kanina. Sabi mo kasi tuyo. Isang pre, saka isang tuyo. So ngayon wala tayong choice kundi mag-spray ng umaga. Kasi mamayang tuwing hapon umuulan. Kahapon nag-spray si Dak, hindi kaya inabutan ng ulan. Hindi siguro yan. Pero Yung ulan niya, mga alas 7 na yun. sana nga. Pero mas mainam talaga paghapon. Kaya lang hindi pwede dahil umuulan. Ay, di napitas yung mga talong oh. Magugulang na yan. Pitasin nyo mamaya, iuwi nyo pang ulam. Hindi kinuha nila doon. Sayang yan. Gugulang lang. Ayan o. Palaki. Ayan o. Ayan pa isa. Oh. Yung kalalaki. Ayan pa isa. Ba, marami din ah. Oh. Baka maka-isang bundle yan. Oh. Oh, kalahati. Pwede niya sabay kay ano yan, kahit maka 5 kilo lang si Justin. Ay, nagkatkad na si Salde ng ano. Ayan, madali na ikadkad yan. O nga pala, merong nagtatanong dun sa Green Alpha natin. Okay naman siya, ayan o. Green Alpha yan. Kaya lang nahuli siya sa ano, nahuli siya sa taliya. Mas mabilis umano yung taliya. Ayan, pansinin nyo, Green Alpha. Itong 5 tudling na to, taliya to. Ito, Green Alpha pa yan. Ito yung taliya. Ayan o. Medyo makapal na siya. Ito. Kesa dito. Maninipis pa ako. Nahuhuli lang siya ng konti. Pero kumapal din siya. Malalaman po natin yan sa bunga. Kung maganda yung bunga niya. Update ko po kayo mga 2 weeks pa. Yan ay mga bunga ng taliyaw. Yan. Sa 2 weeks meron na yan. Harvest na tayo. Halaw. Medyo bitin yung ano, yung 3 kaban na pataba namin. Pagka kasi bitin sa pataba, medyo mabagal ang paglaki ng bunga. So susunod, agahan na lang namin. Gagawin kong 4 or 5 kaban. Ayun, meron ng gaano ng mais. Busal ng mais. Ayan, pag unang halaw namin, aalisin na namin yung mga bungang puno. Para yung susunod lumaki-laki ng konti. Kaya naman natin para Pustahan tayo nyo, sobra yung drum mo. Sige. Nagkabuhangin yung ano, yung hose. Titingin paubusin namin. Baka magbara. Lakas nakaminor lang yan.
Umulan na kasi kaya ano na yung tubig. Malakas na yung balong. Sakto nga. Sakto ng ko ay sobra ng konti. Konti lang ano. Halaga naman. Mag low signal. Ako wag ka sasabit. Nako. Ay. Okay, dyan ka na. Pagdating sa taas, mapapansin nyo yung green alpha, medyo madalang. Ayan, okay na. Dalawa na si Saldi. Meron na silang aakyatan, no? Marami siyang sobra, hindi lang siguro 10 metro. Ito yung sobra niya, oh. Tama, ang nasa 10 metro to. Galing ko talaga mag-estimate, no? Hindi, kasi nakakita ko na dun Kita ko na dun sa ginawa namin. Hanggang bukas mayayari to paglalagay. Ayan o, may kakapitan na kayo hanggang bukas. Bukas nakakapit na yan. Oh. Hindi bumabaloktot yung balad Meron yung madalang na bumabaloktot. Pero madalang lang. Yung una kong nabili kasi makapal Wala na akong makita nun yung bala. Ay, mas makapal siya kahit puno, kaya niyang baon. Huwag lang itatapat dito sa buko. Ayan, di niya kakaya. Ito muna namin lahat ng ganyan. Bukas na lang ko maglalak ng para humalagay namin lahat. Para may kapitan na sila. Para sa mga magtatanong po ulit, ano to? 8 feet by 100 meters. Pag nakarelax siyang ganyan, nasa 8 feet yung taas yung lapad niya, taas niya. Pero pag hinila mo, yan, namiliit siya. Kailangan nakarelax lang ganyan. Takto lang sa balag.
Ang kainaman yan pwede nating gamitin ulit. Madali siyang isinop. Madaling itupin yan. Basta kunin mo lang itong mga to. Ayusin mo lang yung taas at baba para hindi magulo. Ito yung sobra niya. Hindi lang 10 metro to, no? Mahaba rin siya. Ay, so sobra na to. Ayos. Sobra na yung 20 na yan. Kain tayo. Naalala ni Patrick yung San Carlos, may santol dun eh. Dami magbunga yun yan. Tamis pa pare ang tungkol niya. Wala na daw, pinutol na. Wala na. Baka yung manggan eh. Wala na magbunga. Ano yung nakapwesto rin, ipupwesto ang umang. Kasi paano bigaan niya sa sibon, wala na. Hindi niluto lahat ngayon yung binili niyang ulam. Marami daw. Ngayon, 2 luto ang ginawa niya. Pinaksiw niya yung kalahati. Ayan. Paksiw, di niya nilagyan ng ampalaya. Masarap yun, may ampalaya. Nakalimutan niya dito ngayon. Prank ko siya. Sabihin ko na kinain ng aso yung niluto niya. Isinop mo na, baka kainin nga ng ano. May pusa dito eh. Kaya ilalagay. Yo, namatay. Sige, ako na lang. Kaya na yung ulan. Kanina nag-spray na sila, nakadalawang tudling, ngayon umulan. Tinigil, ngayon tinuloy nila. Ayun, maambon. Ko. Meron naman. Pagka po kasi ganyang tag-ulan, hindi nasusunod yung schedule ng pag-spray. So pagka nakasingit, gano'n na lang. Para lang maalagaan sa spray. Saan mo nilagay, niluto mong paksiw? Oo nga, saan mo, hindi mo tinaas? Sa kalan niya. Oo nga, sa baba. Patay tayo dyan, kinain na ng aso. Bata. Ay, nasa baba eh. Marulok ko na. Diyan na yan. Ayos, napapangalahati na yung real estate. Marami tayo sa sobrang nito. Pero yung 20 ganito, magagamit sa isang tudling siguro 5 lang nito. Tapos yung 15 sobra na. Well, pwede pa naman gamitin yun sa ano, sa gilid, sa pamakpak. Kasi dito sa kabila, nag-order ako ng 20, kinulang.
Bagay mas mahaba kasi sa amin. Mas mahaba ng siyam na ano, poste. Yan, hanggang doon. Ayun na, kumakapit na yung palaya oh. Kaninang umaga lang yan oh. Hahanap na sila ng mga kakapitan. Nabanggit ko sa mga nakaraang vlog, yung mga nakaraang buwan pa, sabi ko sa ampalaya mas mainam yung palaos yung isa, may patubong isa. Mali po ako doon. Isa yun sa mga tinitingnan kong dahilan kung bakit natalo ako doon sa huling ampalaya namin. Ganito kasi nangyari, yung dito namin saka yung kay Saldi, papalaos na. Tsaka yung dun sa bago, yung grafted, may bunga na. Kumbaga naglalabas, kasalukuyang nagbubunga. So ganito yung nangyari. Nakapanahon yung mga manunusok, yung maninira. Siyempre pag palaos na, maraming maninira yan, lumipat lang dun sa kabila. So ganun na nangyari. Kasi nabanggit ko sa dati na kailangan di tayo natitigilan, kailangan sunod-sunod. Mali po pala yun. Kailangan hintayin mo munang malaos at saka ka magtanim, or pwedeng papalaos na sila tsaka palang tumutubo yung ampalaya, pwede yun. Kaysa dun sa papalaos yung kabila, may bunga yung kasalukuyang nagbubunga yung kabila, kasi lilipat lang yung mga nira. Ganun po yung nangyari dun, puro tusok, hindi gumanda yung talbos. So ganun po ang nangyari. Isa lang sa iniisip kong dahilan kung bakit natalo yung huling ampalaya namin. Well, ito hindi naman to hindi naman malayo ang pagitan nito. 3 weeks lang ang pagitan nito. Magpapangabot po yan. Siguro mauna kami ng mga 3 pitas. Pipitas na rin si Saldi. 3 weeks lang ang ahead namin sa kanya. 3-4 na pitas siguro. Kaya mainam talaga mag-ano ka ng ibang gulay. Yung yung sitaw yan, maganda yan. Beans, maganda rin sa lupa yan. Actually guys, dito sa amin merong mga nagpa-farming ng munggo. Kasabuyan lang nila yung tatamnan nila. Tapos hindi nila i-harvest yun. Paroroto nila, pataba sa lupa. Saan ko ba nakita yung trek, yung kay Konsehalo ba? Oh, sa kabila, sa tabi ng farm 1. Sinabugan nila lang munggo. Tapos nung may bunga na yung munggo, niroto lang, pataba sa lupa. Ayan, isang magandang organic na pataba. Yung sitaw, ito baka sakali yung kasunod dito, sisitawan muna namin dahil tagbagyo nun. September, October, November. Kasi hindi tayo pwedeng ampalayan dahil tagbagyo. Sitaw medyo mababa lang ang puhunan yan, 3,000, 5,000. Pwede nating i-ano sa bagyo, ilaban sa bagyo. Tapos by November, December siguro, tsaka natin uulitin ang grafted to. Bukas tapos na yan. Kasi kasuhin na lang ni Saldi niyan yung sa bubong. Ay, salamat sa Shopee. Sa Shopee lang po yan yung order ni Mrs. Nasa yata 380 ang isang 100 meters. Umorder ako ng 20, pumalo ng 7,000 plus 7,600. Sabihin na natin 8,000. Sa amin ganun din. Okay na, may tanim na lahat yung ang dream farm. Bali lahat yan may tanim, 3 hektarya mahigit. Kasi yung talong mahigit halos 1.5 hektarya. Yung ampalaya halos 1.5 hektarya. Pwera pa yung kay Kuya Fortune. Nairaos din natin yung dream farm. Ay, naalala ko yung sasakyan pala. Kailangan ko pa parehistro itong July na to. Ay, si Desiree magpo 4 years na sa akin. Pero maayos pa, madumi lang yan, wala pang problema. Saka konting gasgas. Yan ang unang gasgas niyan. Blind spot po tumama doon sa gripo.
Pero all in all, walang gasgas na ano yan, walang yupi. 4 years na. Malapit na, 1 taon na lang. Konting tiis na lang, makakaraos na rin si Desiree. At para sa mga nagnanais bumili ng sasakyan na kagaya kung sakto lang yung kinikita, go for it. Kasi ang importante masaya ka, matupad mo yung pangarap mo, maiksi lang ang buhay. Lagi kong sinasabi yung mga experience ko, yung mga nakasama ko sa abroad. Ito ulitin ko ha. Teka lang, tatabi ko. Okay, ganito yan, mag-ilaw tayo, medyo madilim na. Ganito po yan, yung mga nakasama, naka-encounter ko. Merong isang hindi ko kasama sa company, ibang company siya. At anong nangyari, nakaipon siya ng ipon. Tapos malaki yung naipon niya, nasa 1M mahigit. Dahil overtime talagang pinokus niya yung trabaho, yung sarili niya sa trabaho, puro trabaho. Kasi sa Taiwan merong pag day off mo, merong mga wakyaw doon na pwede ka nilang bigyan ng trabaho. Yung maglilinis ka ng bahay, malaki ang bayad per ora. So ganun ang ginagawa niya. Yung day off niya, itinatrabaho niya. Nakaipon siya, 1M mahigit. Tapos pag uwi niya dito sa Pilipinas, nagkasakit siya. Actually hindi pala, doon sa Taiwan siya nagkasakit. So ang mangyayari kasi sa Taiwan, pag medical ka at bumagsak ka, pauwiin ka. So naging malala yung sakit niya, pinauwi siya sa Pilipinas. Yung pera niya naipon, pinanggamot lang niya. So ito yung pinakamasakit na nangyari. Pagkalipas ng 8 buwan, namatay din siya. Choice na yun eh. Isang pwede natin pag-isipan, di ba? So para sa akin, pag masaya ka, go for it. Sige lang. Ang importante, makuha mo yung pinapangarap mo. Kung tutuusin, talagang mabigat siya. Monthly nito almost 20k monthly. Plano ko nga nun, kunin kong 3 years. Natakot lang ako kasi baka hindi ko kayanin. Kasi malaki yung 3 years, nasa 30,000 plus ang monthly. Alam naman natin yung yung kinikita ko sumusobra lang ng konti. Minsan sakto lang, 'di ba? Kung walang gulay na sakto lang. So, 'yun. Para sa akin, kung kaya naman, bakit hindi? Napakasarap. Masarap yung may sasakyan, kasama mo yung pamilya mo, maisakay mo yung parents mo, 'di ba? Walang kasing sarap, guys. Although mahirap siyang hulugan, pero siyempre pangarap mo pagtatrabahuhan mo 'yan. Kailangan mong pagpawisan 'yan. Kailangan mong i-ano yung sarili mo doon, i-focus mo yung sarili mo kasi 'yun ang gusto mo. So go for it. 'Di ba? So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung experience ko. At kita-kita tayo bukas. Maraming salamat sa chat. Been crying forever. Ang buhay, kailangan masaya. I don't wanna talk about it.